beloved Boss Mike Cervera. Tayo sa People's Republic of China. Kita nyo, bubo talaga. Alam mo yan, Laila Collins, ha? Simpleng-simple lang tong kaibigan mo. Yung mga binibigay mong palipad, inipon ko. Ha? Yung mga binigay nyong palipad, inipon ko. At yun yung ipantatapat ko sa kanila. Baka wala yan 1 milyon. Baka nga 100 milyon, wala eh. Oh. Eto na mga kababayan, ha? Eto na. Eto na ho. Etong isang luka-luka. Alam nyo, mga topic natin, kung hindi mga duwag, bobo, tanga. Ito pa, isang bobo, tanga, mga kababayan, papakita ko na. Nagpasalamat sa Chekwa, kundi ba naman tatanga-tanga. Nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China. Kita nyo? Dahil Maka-China talaga, basta kulto ni Duterte, maka-China. Hindi na lang isipin, mga kababayan, na yung proyekto natapos na. Hindi ko ba alam bakit big deal pa sa kanila na kung sino talaga ang administrasyong kasalukuyan, kredito sa kanya, walang magagawa. Hindi ba kayo nagtataka? Pinanggigigilan nila yung pong 2023-2025 na naitayo. Samantalang mga kababayan ko, yung pong tulay dyan sa Isabela, 2017 to 2020 na itayo, ang tanong bakit hindi pagmalaki? Nakuha nyo? Nakuha nyo? Kasi nakita nila, sinupervise ni Pangulong Bongbong yung pagpapatayo ng tulay dyan sa Davao, kaya naging ganyan, maganda yung itsura. Diba? Ito na. China ang nakakagulo na po, Boss Mike, gawa ng krimen. Yan na nga. buong-buo nila binigay yung... Kita nyo? Tatanga-tanga! Kita nyo mga kababayan, tanga! Hindi nga alam kung ano sasabihin, nag-iisip pa. Yung kanyang mata, huhugot pa ng kasinungalingan sa iba. Alam nyo, yung ganyang mga style ng mga mata ng mga hindi ma-permis, mga kababayan, sinungaling at magnanakaw. Ganyan ho ang itsura at ganyan po tignan at ganyan po umasinta ng isang taong sinungaling na magnanakaw. Ayan tignan nyo. Entire cost. Okay. Dati sabi nila proyekto ni Digong yan. Ngayon, gastos na daw ng China. Hindi ko ba lubos maisip mga kababayan? Ano bang problema? Anong problema ng mga DDS sa tulay na yan? Hindi ko magets. Kayo nga, paki-explain nga, anong problema dyan sa tulay? Ba't hindi nyo nalang pagyamanin natapos sa panunungkulan ni Manong Bongbong? Dito nagpapakita ho, sige sabihin na natin, kasi mababait naman tayo. Sabihin na natin na, sige na, naumpisa na yan sa panahon ng tatay mo kahit hindi. Sige na, bigay na natin. Naumpisa na ng panahon ng tatay mo. Akala ko ba hindi tinutuloy ni Manong Bongbong yung mga naumpisahan na proyekto ng tatay mo, Gonggong? Tama, mali? Sabi ni Sara Duterte, yan, kaya ako nagalit kay Bongbong kasi hindi niya sinunod yung pangako niya na itutuloy niya lahat ng proyekto ng tatay ko na si Digonggong. Diba? Yan yung press release niyang isa. Kung kaya, bumaliktad siya. Tapos ngayon, issue pa rin. Ipinapakita na nga, sige, ibigay na natin na tatay niya nag-umpisa niyan. Kita mo ba kung gaano kabilis yung pagtatayo niyan?
2 taon lang tayo na. Buo na. So, ibig sabihin, sinungaling ka talaga. Tama? So, ibig sabihin, sinungaling talaga to. Ayan o, yung ganyang itsura. Oh, nasa daig na naman, lumulustay ng pera. Nilulustay na naman yung pera natin. Oh, pero balikan natin. Oh, di sinungaling talaga si Sara kasi sabi niya, hindi tinutuloy ni Bongbong Marcos yung kanyang pinangako na itutuloy niya yung mga proyekto ni Duterte. Tanga! So di parang sinabi mo at kinain mo rin yung sinabi mo na hindi tinutuloy. Gayong eto, ang bilis nga ng resulta ng mga proyekto. Kung tinuloy nga ni Pangulo. Bobo, no? Tanga! Oh, sige nga, debunk nyo nga ako, mga DDS. O di tanga nga ito. Akala ko ba, sabi nyo, kaya kami nagagalit kay Bongbong Marcos kasi hindi niya tinuloy yung mga proyekto ni Digong. O, sige nga. Tapos sasabihin ni Sara, yan proyekto ni Tatay Digong. Oh, bakit natapos? Bakit natapos? Kung hindi pala tinutuloy. Oh, ipagpalagay na natin. Wala kayong kalalagyan sa amin. Ang maliwanag dito, nilagay sa plato na 2023 to 2025 ginawa yung tulay, hindi nakasali yung tatay niyong karton. Tama, mali? Hindi nakasali yung tatay niyong karton. Pero dahil nga sip-sip yung ganitong muka sa China, sip-sip yung ganyang muka sa China, todo himod pa rin sa puwet si Sara. Tama? Sip-sip di todo himod pa rin. Himod ng himod yan, Di ba? Himod ng himod sa tatay, sa China itong si Sara. Ako, nagtataka na, Sara, kumikita ka ba? Kasi mga kababayan, bali-balita lang naman, di umano na ang China ay isa sa pinakamalaki ang pinopondo sa panggugulo ng mga kulto ni Duterte. Nakuha nyo? Isa sa pinakamalaki na nagbibigay daw di umano ng pondo para manggulo kasapakat, kasabwat ang kulto ni Duterte. Tama, mali? Yan yun, mga kababayan ko, yan yun. Diba? Tingnan nyo mukha, mga kababayan, Mukhang sisip-sip ng puwet, diba? Ano na? Samantalang mga kababayan, hanggang ngayon, hindi niya yata alam na binubuli pa rin tayo ng kinakampihan nilang Chekwa. Kaya mga kababayan, kapapasok lang Ito na naman, binubuli na naman yung ating mga Coast Guard. 303. This is Philippine Coast Guard vessel, BRP Cape San Agustin, MRRB 4408. You are advised that you are currently sailing within the Philippines Exclusive Economic Zone. Nako. Approximately 135 nautical miles west by south of Silangan Island sa latitude 14 degree 19 decimal 488 minutes north, longitude 117 degree 50 decimal 339 minutes east, in accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act. Hindi ba kayo nagtataka? Hindi ba kayo nagtataka kung bakit ang lalakas ng loob ng mga yan? Binenta tayo ni Digong
Kaya malalakas ang loob niyan kung inyong matatandaan, tanong ni Manong Bongbong kay Digong noon. Mr. Duterteng nakakulong, ano ang totoong pinagkasunduan nyo ng China dyan sa West Philippine Sea? Diba? Kailangan malaman ni Manong Bongbong. Oh, aba, mamamatay ka na lang dyan sa kulungan. Hindi ka pa rin nagtatapat, ano? Yung kagaya ni Digong, mga kababayan, demonyo yan. Hindi na magbabago. Tignan nyo ang kapalit. Sabi nga ng kausap ko kanina, tignan mo. Ha? Yan na yung kabayaran ng kahudasan ni Digong sa kanya. Oh, hindi pa nahahatulan habang buhay ng makukulong yan. Oo nga, no? Di ba, no? Sabi, hindi pa nahahatulan habang buhay ng makukulong si Digong. Nakakahiya yun, ano? Nga, nakakahiya sa pamilya ng Duterte. Sa kulto ng mga Duterte yung poon ninyo. Ha, hindi pa nahatulan, mamamatay na habang buhay na nakakulong. Grabe, no? Yaan. Kaya ang tanong ni Manong Bongbong, Duterte, anong pinag-usapan ninyo? Anong pinagkasunduan ninyo? Anong agreement ang pinasok mo nung panahon mo? Bakit ganyan na lang kapangahas itong China dyan sa West Philippine Sea? Pinamigay mo ba talaga? Binenta mo ba talaga? Ano? Di ba? Yun po yun eh. Ano? Ha? Anong nangyari? Matapos laban ni Pinoy para ipanalo yung laban dyan. Abay, ginawa mong ginawa mong pamunas ng puwet ng tsekwa, yung papel na pinanalunan nating hayop ka. Tama? O ngayon, ayan. Ayan. Yan ang nangyayari. Kaya mga kababayan, yung kulto ni Duterte, pro-China eh. Lahat yan mga kababayan, pansin nyo ba? Sino ang tropa o kalinya o kasama ng mga Duterte na tumuligsa sa China? Sino? Meron ba? Meron ba? Eh di ba lahat sila dila sa puwet? Dila yung mga yan. Dila sa puwet. Di ba? Ganon, mga kababayan ko. Di pwedeng ganyan. Ginugulo tayo ng tsekwa. Sabi ni Leonora de la Cruz. Di ba? Yan po eh. Huda sa sariling bansa. Yan na nga. Hindi naman halata na maka-China yung mga didi. Yun na nga. Mga himod puwet lang yung mga yan. Lahat kampe sila sa China, boss. Yun na nga. Himod sa puwet ni Xi. Pepe Malonzo, imbis na ipagtanggol natin ang bayan natin sa lahat ng mananakop, kinakampihan ng kulto ni Duterte. Pagod na ako Buti na lang nagkape ko, mga kababayan. Ano ba kape itong nainom ko? Sponsor ko, mga kababayan, kape Americano. So paano mga kababayan ko? Naantok na ako. Hindi pa kayo nagla-like hanggang ngayon. So paano, okay? Anong oras na ba, Boss Mike? Anong oras na? Naku, mag-aalauna na. Dadalawin ko naman yung project kong condominium, mga kababayan, para kumita-kita tayo, para meron tayong ipantapat sa mga pera ni Mangusin kung may magkano. Huwag nyo lang tutulungan, baka tulungan nyo si Mangusin, So, paano, mga kababayan ko? Kita-kita po tayo bukas. Ano po? Muli, ako po ang inyong lingkod. Wala nang iba. Mike Cervera lang po. Opo, Ang nagsasabing lagi, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa at syempre, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Lagi po nating isama sa mga dasal natin na ilayo siya
sa masasamang tao katulad ng kulto ni Duterte. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.